Ano nga ba ang mangyayari kung ipapanganak ka sa North Korea? Kung ipapanganak ka sa North Korea, ang buhay mo mula sa unang araw ay kontrolado na ng Estado. Walang kalayaan sa karamihan ng aspeto ng buhay. Sa kapanganakan mo pa lang, reregaluhan ka kaagad ng gobyerno ng Sungbun System. Ano ito? Ang salitang Sungbun ay nangangahulugang ingredient o background. Ito ay tinatawag ding Chulsin Sungbun na tumutukoy sa socio-political background. Itinatag ito ni Kim Il-sung noong 1957 hanggang 1960. Layunin nito na i-classify ang lahat ng mamamayan batay sa loyalty sa rehimen upang protektahan ang kapangyarihan ng Kim family at iwasan ang internal threats. Batay ito sa paternal ancestors, lalo na sa lolo't lola at mga magulang, panahon noong Japanese colonial period at Korean War. Kung ito ba ay pabor o laban kay Kim Il-sung. Ang Sungbun System ay may tatlong klase. Ang core class, wavering class, at hostile class. Ang core class ay may malaking pribilehiyo kumpara sa wavering at hostile class. Halos lahat ng aspeto ng buhay ay mas maganda para sa kanila. Halimbawa, sa tirahan. Pwede kang manirahan sa Pyongyang, ang capital ng North Korea. At karamihan ng residente ng Pyongyang ay mula sa core class. Mas magandang apartment o housing sa kabisera. May mas regular na kuryente, tubig, at mas maayos na kondisyon kumpara sa probinsya. Hindi ka itinatapon sa malalayong o mahihirap na lugar gaya ng mining towns o border areas tulad ng mababang Sungbun. Maa-access mo ang pinakamagandang paaralan at universidad, kabilang na ang Kim Il-sung University, ang pinakamataas na university sa North Korea, at iba pang elite schools sa Pyongyang na may mas mataas na tsansa na makapag-aral ng matagal, college o higher education. Di tulad ng iba na limitado sa technical, vocational school lang. Pagdating naman sa trabaho at karera, mag-a-assign ang gobyerno sa iyo ng mas magandang trabaho tulad ng party cadre, government position, military intelligence, police o administrative roles na may kapangyarihan. Mas madali ring sumali sa Korean Workers' Party, ang pinakamahalagang organisasyon para sa pag-angat sa lipunan. Mas madaling trabaho kumpara sa manual labor tulad ng mining, farming, na karaniwang binibigay sa mababang class. Mas mataas rin ang posibilidad na magkaroon ng posisyon na may impluwensya at koneksyon. Pagdating naman sa food distribution, ang mga core class ay priority sa food rations, lalo na sa panahon ng gutom o scarcity. Mas regular at mas maraming supply ng pagkain mula sa public distribution system, kaya mas mababa ang posibilidad na magutom. Pagdating naman sa healthcare at iba pang serbisyo, meron kang mas magandang access sa medical treatment at mas magagandang hospital o clinic. Priority sa lahat ng social welfare, housing, healthcare at basic necessities. Mas madaling makakuha ng permit para sa paglalakbay o iba pang aktibidad. Mas magandang tsansa sa kasal. Madalas, pinipili ang kapareha na may pantay o mas mataas na songbun para mapanatili ang purity ng dugo ng pamilya. Mas mababa ang antas ng surveillance at panganib na maparusahan. Sa pangkalahatan, mas komportable na mabuhay, mas kaunting gutom at mas maraming oportunidad para sa sarili at pamilya kung ikaw ay nasa core class. Pero, paano kung nasa wavering class at hostile class ka? Sa wavering class o Dongyu, ito ay nasa gitna ng Sungbun. Ito ang pinakamalaking grupo, humigit kumulang 45% ng populasyon at itinuturing na neutral o hindi lubusang loyal pero pwedeng maging kapaki-pakinabang sa rehimen. Pwede silang mag-aral hanggang high school at technical vocational schools. Karaniwang trabaho, low-level managers, technicians, small-scale merchants, factory workers, at security-related position. Sa pagkain at rasyon, may access sa public distribution system. Rasyon ng pagkain, bagamat mas mababa ang prioridad kumpara sa core class.
Sa tirahan at pang-araw-araw na buhay, pwede silang manirahan sa karaniwang lungsod o probinsya. Bagamat hindi sila ganap na pinagbabawalang manirahan sa Pyongyang, sobrang hirap makapasok dito. Sa madaling sabi, ang mga nasa wavering class ay parang karaniwang mamamayan sa North Korea. Bagamat hindi sila pinakamaswerte, hindi rin sila ang pinaka nahihirapan. May basic na access sa edukasyon, trabaho at pagkain. At may pag-asa na umangat kung magiging sobrang loyal sila sa rehimen. Pero, paano kung pinanganak kang hostile class o Choktae? Sa totoo lang, halos walang tunay na benepisyo ang hostile class. Ito ang pinakamababang antas sa Songbun system na may humigit kumulang 20 to 27% ng populasyon sa North Korea. Sila rin ang tinuturing na class enemies o potensyal na banta sa rehimen dahil sa background ng pamilya nila. Halimbawa, sila ay mga dating nagmamay-ari ng lupa, religious leaders, Japanese collaborators, o may kamag-anak na nakatakas sa South Korea. Ang mga nasa hostile class ay walang access sa magagandang tirahan. Hindi rin sila pwedeng manirahan sa Pyongyang o iba pang magagandang lungsod. Madalas na ininilipat sila sa malalayong lugar, isolated mountains, mining towns, o hilagang probinsya tulad ng North Hamgyong. Ang kanilang trabaho naman ay na-assign sa pinakamabibigat at pinakamababang trabaho gaya ng mining, farming, o hard manual labor sa factory sa malalayong lugar na may mababa na sahod at walang oportunidad na umangat. Sa edukasyon, limitado lamang sa basic schooling. Hindi pwedeng pumasok sa magagandang high school university, lalo na sa Pyongyang. Kahit matalino at masipag ka, ang Songbun system pa rin ang mahalaga kaysa kakayahan mo. Sa pagkain at rasyon, sila ang pinakamababa ang prioridad sa public distribution system. Pagdating naman sa healthcare at iba pang serbisyo, mas mahina ang access sa gamot at hospital. Madalas, lokal at kulang-kulang na klinik lamang ang available. Sa madaling sabi, ang hostile class ay parang permanenteng parusa mula sa kapanganakan. Ang benepisyo nila ay halos wala. Sila ang pinakamahirap mabuhay sa North Korea. Maraming nakatakas mula sa grupong ito ang nagsasabi na ang buhay nila ay puno ng gutom, mabigat na trabaho, takot at kawalan ng pag-asa. Kaya, kung ikaw ang tatanungin, gugustuhin mo bang ipanganak sa North Korea? Comment down below. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng content, paki-hit sa subscribe button, like at notification bell para updated ka pa sa mga ilalabas kong mga video.